nagtitiwala, umaasa, Panginoon, sa mga oras dito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Okay, thank you very much, Tia, for that maganda at mapang-aliw na panalangin. Ito ba ay gagawin po natin sasabihin natin yung ating mga last message, mga gustong sabihin, mga pagpapasalamat, at kung ano pa man ang gusto natin sabihin kay Lula. So, mag-start po tayo kay Talambuhay mo na. kay Rosie po. Sabihin mo na talambuhay. So, i-unmute mo tayo. I-unmute mo tayo. Sir Peps, talambuhay mo na. Ay, talambuhay po pala ni Lula. Ibibigay po sa atin ni Ate Nimpa. Ako. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaangkan. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo dito sa Zoom para sa tribute kay Nanay. So ito po yung nakalap kong kaunting talambuhay sa abot ng ating nakalap kaninang umaga. Bilisan lang. So ang ating pong mahal na Nanay, Lola, Tia, Manang, ay si Trinidad Di Maala Fonte Aguba. Isinilang po siya noong May 19, 1942 sa Agos Gloria Oriental, Mindoro. Ang tatay po niya ay si Quintin Ponte. Ang nanay niya ay si Natalia Di Maala. Siya po ay bunso sa tatlong magkakapatid, Francisco, Danilo Sr. at Trinidad. Nag-iisang babae. At correct mo po if I'm wrong, siya ay pinakabunso sa lahat. Tama po ba? Tapos, siya po ay grade 1 hanggang grade 4 sa Agos Primary School pa noon. Pinagpatuloy niya yung pag-aaral niya, grade 5 to grade 6 sa Kinabigan Elementary School. At ang nag-iisang classmate niya na taga-Agos ay si Rose Mexico na nakatira na ngayon sa Munting Suna. Naranasan daw po niya yung normal na pagdadalaga habang nagkukwento din siya paminsa-minsa kana Rachel at kana Rosalie. Dumadayo sa mga sayawan, typical na dalaga. Siya po ay isang masipag na dalaga nung kadalagahan pa niya at kalakasan. Nagtrabaho po siya sa Kalapan bilang kasambahay kina Lili Husayan. Sumunod sa pabrika ng tahian sa Maynila. Tapos pag bumabakasyon siya, may dala siyang mga damit na iniuwi. Hindi ko lang alam kung pinagbebenta niya ba o pinapamigay. At nagtrabaho din daw po siya bilang kasambahay sa kapatid ni Tercio Cruz III. At meron pa siyang isang pinahanap dati sa akin na mayaman. Tinitingnan namin kung nasa Facebook pero hindi namin makita. At saka lastly kay Baldos, taga Pinamalayan. Doon pa sa yung may bakery? Kay Naong Papan... Mogol. Mugol. Kaya Mugol po sa Nagtrabaho Pinamalayan. bilang labandera. Nagtrabaho po siya bilang labandera. So sa kanyang work experiences talagang super dami at masasabi natin na siya ay napakasipag na kababaihan. Namit po niya si Lolo Beato Aguba, si tatay, at ikinasal sila noong January 6, 1975. Nagkaanak sila ng isang lalaki na panganay na ang pangalan ay si Larry. Pero 10 araw lang na nabuhay dahil isinilang siya na walang puwet. Tapos 1977, isinilang naman ang nag-iisang unikuihon niya ngayon na si Judith Jesus Aguba. Maaalala natin siya bilang isang masipag na magtitinda sa buhay niya naman to sa Agos nung ikinasal na siya. Nagtitinda siya ng mga kakanin, balot, tinapay, ice candy sa tubigan. At nilalako din niya ito at pumupunta din sila sa mga sayawan, kasalan at piyestahan kasama si Tatay Nato.
Nagtitinda rin sila ni Tatay Nato bilang magka-tandem ng ice crumble, palamig, mani at popcorn. Yun sa mga sayawan, piyestahan. Sa pagkakaalala namin before 2002, umiinom na siya ng gamot na Arcoxia para sa sakit niya sa paa dahil mataas ang uric acid niya sa rayuma. Mukhang nasa lahi po nila magkakapatid ang rayuma. Hanggang kapag sumasakit ang paa niya, tumataas ang BP niya. And year 2007, nahulog siya sa duyan. Hindi niya, inilihim niya yun sa amin. At matagal niyang inilihim hanggang maramdaman niya ang sakit at unti-unti na siya na hindi nakalakad. So, nare-remember ko, pinagamot pa namin siya sa UST, pinatingnan namin siya sa UST. Ang isang findings doon ay yung mga nerves niya sa likod ay may naiipit ng mga parang tinik-tinik na buto. Yun ang findings doon. Na nirehab siya ng konti doon. Tapos umuwi na kami sa Mindoro. Sa una, tungkod lang ang gamit niya hanggang maging andador. Hanggang sa kahuli-hulihan, wheelchair na siya. Before New Year, isa pang isisingit ko, nung buhay pa si Ate Tessie, siya ang caregiver niya, na MRI din siya dahil ang findings naman kay Dr. De Los Reyes ay yung pananakit ng likod niya ay gawa nga ng pagkahulog niya at kailangan daw operahin yung spinal, hindi ako sure kung spinal cord or spinal column. So kailangan ng MRI. Pero hindi niya natagalan yung MRI, so nagdesisyon kami na hindi na siya ipa-opera dahil matanda na rin siya. At parang sumang-ayon din naman siya. Tapos, before New Year, December 2020, ang huling niyang pagkakahospital dahil sa taas ng BP niya at mataas na paa, masakit na paa. At sinabihan na rin siya ng doktor ng strict diet, laga lang ng mga ang kakainin niya, walang asin, walang karne, dahil malapit na siyang magdialysis. Yun ang sabi ng doktor. Kung hindi maayos ang kidney. Hanggang nangulit na siya ng nangulit na umuwi si Kuya Judith, si Sally, si Rosie, habang buhay pa raw siya ay magkita-kita pa. Pero dahil sa pandemya, si Sally lang ang nakauwi hanggang nitong September. Dinaraing niya ang sakit ng ulo at mata at laging nakatingin sa kalsada. September 21 ng gabi, hindi na siya nagpatulog, di na kumain at hating gabi, hindi na makakilala. At September 22 ng 10:45 ng gabi, tuluyan na siyang namaalam. Bilang lola, maaalala natin siya na mapagkalinga sa mga apo, gayon din magiliw sa mga pamangkin. Yung kamera. Bilang nanay, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kinabukasan ng kanyang uniko iho. At bilang isang anak ng Diyos, aktibo siya sa simbahan kahit nung Katoliko pa siya at hanggang lalo na nung maging member siya ng Back to Christ. Bilang isang mamamayan ng Agos, ng bansang Pilipinas, naging aktibo din siya para sa pagpapaunlad ng pamayanan. At sinusunod niya ang mga batas. So, ang pangalang Trinidad ay isang Spanish name para sa babae na ang ibig sabihin ay Holy Trinity o Banal na Sang Tatlo. At ang kanyang asawa naman ay Beato, ang ibig sabihin ay Blessed. At ang anak naman nila ay Jesus, na ang ibig sabihin ay Salvation. So, we believe na tatanggapin siya ng ating nilikha sa langit. Yun lang po at maraming salamat. Sir Peps. Thank you, Ate Nympha, for that, sa magbibigay ng isang maikling talambuhay, pero napaka-meaningful na paglalahad para sa amin. At para malaman namin kung ano yung mga nakaraang experience ni Lola, na hindi lang pala kami yung mga
at dumanas ng mga hirap sa buhay sa na dinaranas namin ngayon. So, si Lola din naman pala is nagdaras siya ng mga ganoon na talagang naghirap siya para suportahan si Kuya, para mabuhay sila ng pamilya nila. So, ngayon naman po ay bibigyan naman po natin daan ang pagbibigay ng mensahe ni Ate Miriam po. Maya-maya ako ha. Maya-maya ako. Ay, sige po. Okay lang po. Sino pong ready? May bagong speech? Si po muna, si Dino. Si Dino po muna. Bakit ako agad? Kaya nyo yan. Okay. So, magandang gabi, magandang araw po sa ating lahat. Okay. Ako po si Ferdinand Mansano, mas kilalang Dino, dito sa ating barangay. Okay? So, paano ba to? Ang naalala ko kay Lula, no? So, pag ganyan kasing usapan, ang babaw ko. Noon, Ay, alam ko na. kaya ako umuwi kanina kasi sabi ko, ayokong magsalita doon kasi baka kung magulol ako or what. Although hindi naman kami ganun ka ni Lola, pero may mga times kasi na unexpected. Isang maalala ko kay Lola, nung nasa Las Piñas ako, nagtatrabaho ako. Bigla siyang nag-video call sa akin. So, sabi ko, sino kaya itong tumatawag? Pag-open ko, Trinidad. So, in-accept ko. And then, sabi ko, "O Lola, kamusta?" Sabi niya, okay naman. Okay naman. Sabi ko, sino nag-operate ng phone? At siya lang daw yung nag-operate ng phone para makatawag. Sabi ko, uy, magaling ka pala Lola mag-operate ng phone. Nag-joke ako ng gano'n. And then, sabi niya, oo. Sabi ng gano'n. And then, sabi niya sa akin, kamusta ka na? Kamusta yung sitwasyon mo? Yun yung sabi niya sa akin. Yun yung sabi niya sa akin. Kasi alam din ni Lola na may dinaramdam ako. So, ay, nako. So, yun yung unexpected na ginawa ni Lola para sa akin. Kamusta yung kalagayan ko, yung situation ko. Na alam ko na, kumbaga, siguro apo lang niya ako, ganun. Pero dahil sa magandang kalooban ni Lola, kapag nalaman niya may ganun yung kanyang mga kamag-anak,
Pero, she tried. Eh, Rai, sasabi ko eh. Ayaw ko dun eh. Kaya mas pinili ko umuwi na lang kasi nga, actually, kaninang umaga, ang plano ko talaga, maagang pupunta ron. So, aywan ko ba kung bakit inatake ako ng low blood ko. So, nawindang ako. Tapos, nitong hapon na, sabi ko, nag-message ako kay Rachel kasi sabi ko, baka kailanganin yung phone. So sabi ko, Rachel, ilog mo tong number na to para may magamit tayo mamaya. So, trinay ko kahit ako'y inatake kanina, trinay kong pumunta doon kanina, ngayong gabi. No? Para sumuporta sa kanya. And then, naisip ko na baka hindi ko kayanin at magngal-ngal lamang ako doon. Eh, ang daming tao. So, mas mabuti dito sa bahay magngal-ngal. Para hindi naman nakakahiya masyado. Although may mga tao doon na naghihintay ng ating Zoom kasi kinonect nila sa TV. So, mas maraming nakakita doon. Pero yung mga nasa loob lang. Kaya okay lang sa akin na nandito ako sa bahay. Isa pang memory ka kay Lola, kagaya na sinabi kanina ni Ate Mimpa, bata pala, elementary pa lang ako, nakakatulong niya sa akin si Lolang edad. Pati si Lolong nato. Nagbebenta ako ng mga sinturis ng Dalandan. Kasi yung di ba alam naman natin na yung bahay nila malapit sa elementary ng Agos. So, ang ginagawa niya, bago ako pumasok, ipagpipitas na nila ako ng Dalandan para ibenta. And then, nitong na sila, nung nagpapalamig na, nag-i-scramble na, kapag nakikita kami, at alam nilang kami walang pambili, ibigyan nila kami. Nagbibigay sila ng scramble. Dalawa sila nun. No? Tapos, isang masayang masaya, na nakita ko yan si Lola, New Year. So, New Year yon. Hindi ko alam kung anong taon yun, basta New Year siya. Nagpaagaw siya ng pera. Hindi naman ganun kalaking amount, pero nagpaagaw siya ng pera noon. Diba? Then, noong time na yun, may nararamdaman na ako sa katawan. So, hindi ako nakaagaw ng marami. So, sabi ko, 20 lang yung nakuha ko. So, ang ginawa niya, binigyan niya akong isang 20 pa. 40 na yung nakuha ko sa agaw niya. At saka, anong ginawa wala kay Lolang edad? Kapag nakita ka niya, palalapitin ka. Hindi para magchismisan kayo, kundi kamustahin yung kalagayan mo. Napaka-approachable ni Lolang edad. Yung si Lolang edad, yun yung masasabi ko na although hindi ko naman, ngayon lang naman itong mga Zoom na ganito, di ba? So, hindi natin nagawa sa mga nakaraan nating mga lolo, lola, ganyan na pumanaw. Isa si Lolang edad sa pinakamaraming picture sa akin. Siguro kung maalala nyo, sinend ko yan sa group. Yan yung pinakamarami. Birthday niya yon, I think. Birthday niya yon na nagulat ako
nung nakaraang araw, nag-scroll ako sa aking gallery, nakita ko ulit. So, nag-flashback sa akin yung mga memories ni Lulang Edad na masaya pa siya. Okay, kaya, sabi 10 nga minutes ni, lang ang magsalita. tinimpa kanina, tatanggapin siya ni God. Higit na isang oras yan. Tatanggapin siya ni God. Ayun, yun lamang po. Okay, maraming salamat, Nino, for sharing your experiences with Lulang Edad na talagang nandun yung pagiging mabuting lola niya, di ba? Makikita natin na sa kabila na hindi naman talaga tayong primary apo niya, pero lubos yung pagtulong niya at pagbigay niya sa atin ng mga tulong, di ba? So, next is yung nandun sa bahay naman ngayon, si Tia Pina. Wala na si Tia Pina, wala na. Tia Sally, andito si Tia Sally. Naka-open ba yung ano? Teka lang. Nanay daw. Ayan eh. Tia Sally. Open natin yung ano. Joker of the night. Nakasilent ka. Ayun, kasabi ko. Minusmal. Tia Sally. Gayak na, hindi na ako kapagsalita. Salita ka na. Sila lang. Wala, sabi na lang. Gayak na daw. Go. Sino pwede dyan ka? Si Oliver. Ayun na lang nasa bahay. Sinong nandyan sa bahay na pwede magbigay ng mensahe? Teresiel po. Andiyan si Rachel, si Rosel, Si Rosel. Rosalie, Nakabigay na si Rachel at si Rosel eh. madami sila dyan. Rosalie. Tulog na. Okay na. Si Rachel. Saglit lamang po. Magkakimapos ko ng maganda. Pero ito naman ay nasabi ko na rin laan naman ay. Yung nilaan naman ay ito yung sasabi ko. Nakatawa. Sa akin naman po yung ano ay. Mamaya, at nagkakaingay pa sila. Sa akin naman po yung nasabi ko naman na lahat ng mga karanasan ko kasama si Lula. Ano ay, may masaya, may malungkot. Yung alam, minsan nga ni kami hindi nagkakaintindihan, pero nahingi naman po siya ng pasensya pag ayos na. Ang mamimiss ko ay yung ano ay, yung pag nasakit ang paa. Alam kong walang kwarta. Pag-ibig lang ay walang kwarta, pero may nakasingit yun. Pero sasabihin namin na pag magapadala na si Kuya, ano ay, Lula, ay hindi naman sakit ang paa mo. Ay hindi na. Ay siya'y atapal na natin sa paa mo yung padala ni Kuya. Ay amurahin ako nun. Ay puta rin ka. Tapos, may kanya minsan na pagsakit ang paa niya, tapos hindi ko minsan agad na ano yung tawag niya, yung galit na siya. Yung pag nasigaw, ano yung una ito? Tasakit ng paa ko. Ay ngayon wala nang madaing. Pero nang nitong huli naman po talaga siya nahingi ng pasensya siya dahil daw siguro ng hirap na nararanasan niya sa katawan niya. Tapos sabi niya pagpasensyahan daw kung minsan nga daw ay na makapagsalita siya ng hindi maganda. Tapos yung iba yung mga, yun nga yung mga madami mga kwento, yung kwento sa buhay niya. Tapos yung mga pangaral na dapat daw ganito ganyan ang gawin namin. Tapos tinuturo niya sa amin. Yun lamang po. Wala ako masabi. Ate Rosie.
nakapagsalita na si Rachel. At talagang sila yung busog na busog sa pangalan ni Lola at sila yung nakasama talaga ng matagal. Kasi personally, hindi naman kami masyadong nagapupunta doon. Minsan, kapag ano lang, kapag napadaan, Pasko, Fiesta, Diyan ka. ganun. Kasi napakalayo po talaga namin, medyo far-flung areas po talaga kami, kaya hindi kami makalabas. Okay, next po ay si Miriam, ready na po kayo? Kinis. Yun o. Mataba. Matanggas. May premyo po ito pag padamihan ng luha. Char, joke. Ubus na yung luha ng gabi. Hello. Pero, basta. Pakinig na po. Opo. No. Magandang gabi po sa ating lahat. Igualmente. Masasabi ko lang, kahit malungkot ang gabi natin, pag naalala ninyo si Chaedad, ako lang ang titingnan ninyo. Di ba? Junior. Look alike. Junior. Natatawa man pero syempre masakit kasi dumating yung point na gantong kung kailan lang tayo may nakaganyan na matagal ko nang sinasabi na kung kailan lang may nakaunat na ganyan saka tayo nagkaka-ipon-ipon na ganito. Kaya sabi ko nga paano na kaya tiya yung ating planong reunion kung ganyang wala ka na? Layo ko na! Yan ang sinasabi ko. Sana Maiiyak din ako. kahit matawa ka. matanda Matawa sa ka. atin, tayo maging pa din. Kung ipon, close, kung ano man yung naging problema o palipasin kasi, di ba, dapat always walang problema. At para na rin sa tiya, para siya masaya, na ano ko lang, ako medyo nagkukuhan kasi nung isang araw, naiwan ko yung cellphone ko sa taas. Siya pala may 8 missed call na sa akin. Hindi ko nakita. Tapos, pagkatapos ng isang araw lang, nabalitaan ko na ganong mahina na kaya nga ako dami niyang missed call sa akin, ilang araw yun. Tapos, kung minsan naman ako tumatawag sa kanya, binabalikan ko siya ng tawag. Mahina naman yung signal niya. Hindi kami magkausap ng ayos. Kaya, Papingin daw ng juice. masakit. Yung siya yung Aquarius. Kasi yung time Aquarius. na gusto kanyang makausap, pero hindi naman na siya nagbigay ng panahon. Kaya hanggang ngayon ay parang na hindi naman dati niya ginagawang tumatawag sa akin. Pero nitong lately na talaga lagi siyang nakikita kong nakausap ko naman siya, kumbaga. Nanda ko rin. Pag hindi niya ako nakukontak, sa Tama inay siya siya. tumatawag ng sama ko natin baby kasi yung lagi ang nakukuhan. Kung hindi man sa video call, lagi sa cellphone sila nag-uusap. So, iya talagang pasensya po, gusto man namin makauwi pero Ba't ako makanta? talagang hindi kakayanin naman ang gawin. Yun lang po. Anong kanta? Hindi namin kayo makakalimutan. Lag na lag ka Anong namin. kanta? Parang sama-sama na kayo na natapay Without music, no? Kita-kita na kayo. Alam mo pa? No. Lahat ng okasyon Bali. na sana'y nandun siya. Minsan sumusulpot na lang sa inay. Sabi nga niya nun, kung hindi daw siya nagkagano ng paa, mamalay lang daw siya. Lagi siyang Ano yung napalibasa anong tono? kapag biyahe siyang mag-isa. Bigla na lang siyang pumupunta yun sa inay siya ang dumadalaw. So, Tia, pasensya ka Anong na pangalan? po kung ano ang kwan. Ugoy ng Lang po, mahal na mahal ka namin, di ka namin makakalimutan. Ikaw yung tawagin ka nito. Maraming salamat, Tia. Parang hindi ka naman mananalo kasi wala ka namang iluha. Yun nga, sabi nga ni Tia Miriam, minsan hindi talaga tayo nagkakaroon ng oras sa isa't isa kasi mga busy tayo sa mga trabaho natin, busy tayo Ugoy. sa mga bagay na Kuko talagang ay. Ugoy. para sa ikabubuhay natin. So, nawala na tayo ng time na magkasama-sama at yung time na lang na may ganyan, na Para po sa ulo. naka-unat, doon pa lang tayo
nagkakasama-sama, doon pa lang natin binibigyan ng Para po kay Bulat, para sa ating, inyong lahat. yung family. Hindi ko matandaan yung tono. Pero sana hindi na dumating yung time Yung na alam mo talagang nila, am I that easy to forget? magkaroon pa ng isa pa para magsama-sama na ulit tayo. Sana dumating yung time na magkaroon na tayo ng reunion or unity yung family natin. So next po is yung special song po ni JB. Ako po ni Lulang Edad. Anak ni Kuya Juju. Bati ka, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagkabahan ako. Okay. Para po sa inyo lahat. Para po sa inyong lahat at kay Lula. Pasensya na po, yung practice din. Pasensya na po, wala pong practice. Sabay niyo ako. Sige. Sana'y diwan maliw ang dati kong araw ng munting pangbata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni nang mahal, awit ng pag-ibig habang ako ay sa duyan. Ano pa? Sana'y may di maliw ang dati kong araw ng munting pangbata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni nang mahal, awit ng pag-ibig habang ako ay sa duyan. Sa aking pagtulog na labis ng hibing, ang bantay kong alang bituin sa piling ni nanay. Langit ay buhay, puso kong may dusa, sabik na uboy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munting pagbata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni nang mahal, awit ng pag-ibig habang ako sa duyan. Thank you po. Kakan nyo. Okay, maraming salamat JB sa pag-aalay ng isang makadibdib damdaming awitin para kay Lulang Edad. So, yung next po nating magsasalita ay yung ako din po ni Lulang Edad, anak din po ni Kuya Jujit, si Ivan. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. So gusto ko lang po magbahagi ng munting ng pag-usama po namin ni Lola. Yung una ko pong punta sa Mindoro is siya po yung makap po sa akin ng yung may tip po, yung harap pong doon pa lang po sa pangyayaring yun, tinanggap niya na po agad ako bilang apo. Sino ang tawag?
mababaw din po kasi ako dito sa gantong ano eh. Kaya mo yan. Carry mo yan. Sige, last. Ano po kasi? Sikasyo natin. Nung nagkikwento po kami ni Lola tungkol po sa pamilya. Marami po siya naibahagi po sa akin. Gusto niya po, laki ko akong babalik doon. Mga isang taon po. Ano daw po, dalasan ko daw po. Dahil po, uli na daw po kami nagkakilala. Hindi na ako maiyak. Bakit ganun? Lolo po, pagkakilala ko po is, may clip pa naman po is, alam ko naman kung ano, naging mabuti po siyang nanay. Sa kanyang pamilya po. Mabigat po yung huli pong paalam ni Lola sa akin. Dahil po, bago yung tumawag po si Rachel sa akin, kuha po ako ng major exam sa akin po kurso. Ako po'y kabado din, ano po. May balita po kung mahina na nga po si ano. Binalita po lang ni Papa na mahina na po si Lola. Yung po, ang bigat po nun, dahil kuha po ng major exam na po. Meron po akong kapamilya na nanghihina na. Gusto ko lang po sabihin na hindi, sayang Lola dahil hindi na tayo nagkita ulit dahil doon nakauwi. Sabi niyo kasi sa akin, marami pa kay kwento. Kayo ni Lolo. Alam ko pong masaya na kayo, Lola. Sinala. Magkasama na kayo. Minakanta. Maraming pong salamat. Dahil sa maikling panahon, naramdam niyo sa akin ang init ng pagmamahal niyo. Yung lamang po, maraming po salamat. Minakanta. Okay, maraming salamat, Ivan. Oo nga, si Ivan is kaunti lang yung naging yung pagpunta niya sa Mindoro is kaunti lang, no? So, kaunti lang yung kanilang interaction ni Lola. Pero I know na nag-ano siya, na kumukontak siya kay Ivan through phone. So, next up po is si Tio Buyo. Tio Buyo po. Pagkawag sa ang tuwing hapon at tuwing day off ko. Ang daya mo naman sa time. Ay, next na. Natanong kita kung anong gusto mo pasalubong. Sabi mo sa akin, wala kang basta umuwi ka lang. Nakakalungkot lang kasi yung pandemic. Ano natin na habis sa business? Pindutin mo yung mic. Hindi kami makaka-uwi. Ang hirap. Hindi mo lang kita mga tita sa ulit sandali. Marami po dapat pasalamat ka
pagmamahal mo. Bakit kaya yung nanay dahil Natawag ka. tanda ko pa nung maliit pa lang ako eh. Sama-sama na ako nila. May pangalan din sa akin na gusto niya ako pag-aralin. Talaga hindi lang isang magulang ang pagmamalag ng magulang ang binigay niya sa akin. Mga pangalan, mga papayag sa kanya pero wala na. Wala na akong magagawa. Wala kanyang paramdam sa kanya dahil ano nga, malayo. Hindi ko talaga mawala sa akin noon na bata pa lang ako may pangalan niya sa akin. Pasok ako. Hindi ko lang gusto niya akong pag-aralin. May pasok si Papa. Hindi ko lang tapad yung kagustuhan niya sa akin. Kaya Malakad na ako. yung pala kung nunod ko siya, Gusto na ako doon. siguro sa ngayon, nakatapos ako ng pag-aaral. Pero hindi siya sumuko ng mga bibigay sa akin ng mga pagtitinda niya. Dinamalan niya sa akin yun. Ako nang alagaan siya. Para makabawi man ako sa mga wala na. Lalo ako mahirap talaga sa kailangan talaga hindi talaga pamilya. Mahirap pag ganito umpili na. Kahit nag-iiyak ka na, wala kang magagawa. Huh? Kung may paramdam sa mahal na mahal mo rin siya. Kahit magmula pagkabata, binuhos niya ng pagmamahal sa mga apo niya, pamangkin niya. Yan si Tia Edad. Kahit na minsan pinapagalitan ako yung mga salitang tumagot ang pero yun ay siguro pangaral. Kaya sa ngayon, kung kayong buhay pa mga magulang nyo, mahalin nyo ang mga magulang nyo, mga pamangkin, mga apo. Napakahirap ng hindi na niya maramdaman. Pagka ganyan ka mag-ano na hindi na niya kanyang maramdaman. Kahit gusto ko mga iparamdam sa kanya, pagkatawag siya, lagi siyang tumatawag sa amin. Walang tawang paalala, pangamusta. Ayaw. Ayaw natira kayo. Pero sana nasa May trabaho yata. tama ito ng mga nawala natin mga kamag-anak sa mabuti siyang kalagayan. Baka na
kabaitan siguro naman ay magandang pupunta ng kaluluwa. Kaya kahit napakaraming gustong sabihin sa kanya, wala na, hindi niya na mararamdaman yun. Kaya ako'y naglubos na nagpapasalamat. Maraming dapat nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa mga paalala pa lamang niya at sa mga lagi niyang na-advise sa akin na talagang wala akong masabi sa kanya kundi puro pasalamat na lang. Salamat ng marami. Napakaraming magagandang bagay na pinakita niya sa akin. Talo sa akin yan kung akong sumunod sa kanya. Sana yun sa hindi ko makakalimutan. Kahit ako maliit pa naman ako nasa kanila, hindi ko makakalimutan ang naramdaman niya sa akin na pagulang. Hindi Kaya na napakasakit yan sumagip sa akin sa ilog na binulog. Hindi man lang ako nakapagbigay sa kanya ng maalagaan man lang siya. Wala. Lalo sa may pandemic, hindi man lang makapunta, hindi malapitan. Kahit kami, marami kami pero iniisipan na kami. Kahit na kami napakarami. Siguro, hindi naman ako lang ang tinatawagan niya. Iba akong kapatid. Alam ko may mga problema. Alagang-alaga kami niya. Kaya, nahirap makalimutan ang isang tiyahin na ganyan na isang magulang. Kaya yun lang magsasabi ko talaga ako papasalamat na lang ng marami kay Jason. Pwede magdagdag Pinoy. Yes, Tia. Opo. Sa paring ay idagdag po sa sobrang pasasalamat sa buhay ni Dad na talagang inspire naman na kapag nagkukwento si Tiyo Buyok mo tungkol sa kanya ng maliliit pa, talagang sabi ko, napakabait na tiyahin talaga sa edad naaano ko na siya yung tiya na talagang napakabuti ng puso. Talagang yun ay napatunayan din noong time na wala ako noon na inuwi yung mga bata sa Mindoro na yun ay madalas alalahanin ng mga bata, magkakapatid na yan, na sa time na wala si tatay niya, na wala silang pagkain, takbo lang sila kinagkaedad, talagang papakainin sila or kung hindi man sila napunta doon, sila kaedad ang pupunta doon sa bahay o kumain na ba kayo, na talagang halos nandun yung sabi ko salamat kasi mayroong isang tiyahin na lola sila na nandoon na sa buhay ni Chaitad na talagang
sila ay naging bahagi ng mga panahon na yon, nakakapusan ng buhay na nararanasan ng mga bata na ito nung nasa Mindoro sila. Kaya talaga sobrang salamat sa buhay ng tinuturing na din namin na pangalawang magulang talaga. Kasi hanggang naman na ngayon na kaming malayo, walang buwan na hindi talaga, halos minsan nga linggo-linggo or makalawang linggo natawag sa amin na sabi ko, nakakahiya naman kay sa edad. Imbis na kami yung mangungumusta, pero siya yung laging nandyan, o ano, kumusta na kayo dyan? Hanggat hindi namin natatasan sa tawag niya, talaga magtatawag siya. At yun nga yung huling tawag niya sa amin noong September 10 na hindi namin nasagot dahil sa kabisihan. Tapos yun, na-call back na ako, hindi naman na niya makakontak. Dahil nung video call din, hindi siya makonta kasi parang wala yung signal. Yun, kaya yun yung mamimiss namin kay Kaedad. Sabi ko nga, wala nang mangungulit sa akin. Yeah, that room have. Well, where go? I thought you go down to room 6 before. Yeah. Leila. So did you go inside? Sobrang salamat. Sobrang salamat sa buhay ni Kaedad. Yun lang yung gusto kong maisip na talagang mamimiss namin si Kaedad ng mga bata. Talagang nakakalungkot. Dahil sa kabutihan niya na binigay sa amin ay hindi namin naparamdam. Pero alam natin, Ay, pakinig nga, pero hindi ko nga mapatay eh. kalooban ay nasa Panginoon na siya. Nasa piling siya ng Panginoon. Kaya Nakamit na nga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay ni Kaedad. At alam natin siya ay payapa na ngayon sa piling ng Panginoon. Ay, hindi ko mamute eh. Ayan. Saglit, ibaba mo muna. Nasaan siya? Hong Kong. Hong Kong. Ibaba mo muna yung tawag mo sa akin. You want me there? But you see from something. Huh? No, because I joined join the Zoom call, but cannot. Hello? Hi. Eh, hindi nga mawala. Sabi ko sa galingat, pinapatay ko eh. International. Eh, saglit nga. Sinasabayan mo rin yan. Ate Maria. ¿Qué pasa? Ha? Sorry, mukhang yan hindi rin marunong sa Ayan, cellphone. this one. Ayan, this Zoom. How to cancel? Tawa ka dyan. Yeah. Dun po sa punta po kayo sa mismong Zoom. Then, meron pong nakalagay doon Sa baba. na leave. Parang mic. My Parang cousin son. Yeah. No. Cousin and son. Grandson. Grandson. My cousin son. So this was my grandson na. This is also your cousin son. Your cousin son means your son. Yeah. Natatawa si RJ yun. Your grandson. I-leave mo na, meron trip yun. Natatawa si RJ yun. Uy. Ayan, nawala. Hindi ko talaga makakuha. Yung may sign ng Punta ka sa microphone. Zoom. Ayan na po, okay na po. Ayan. Okay na. Wow, effective ang ating magandang patalastas. Sorry. Okay. Sorry. Okay lang po. Salamat po ni Ibu Yun Asdialisa for sharing
your experiences with Lolang Edad. Next daw po si Kuya Juliet kasi mapasok daw po siya sa trabaho. Wait lang po. Una po ay isang pagbati ng magandang gabi sa inyong lahat. Sa pamilya ni Chokiko, sa kanyang mga apo at mga anak, sa pamilya ni Teodane, at sa kanyang anak at mga apo din. Sa aking anak kay Ivan, at sa inyo pong lahat na nandyan sa Zoom na hindi ko po nakikita. Meron po yata akong mga pinsan na pumasok sa part po namin. Una po sa lahat, ang isa sa magandang alaala na pwede kong ibigay kay inay, na masasabi, nanggaling kay inay, gaya ng sinabi ni Kuya Buyok, na si inay ay mapagbigay at totoo yun. Yung bang tipong mawawala na siya ng pagkain, hindi naman ho yung ako'y naandito. Nung naandito na ako. Matagal ng panahon niyang ginagawa. Isa rin siya sa marunong magmaneho. Tama ang sinabi ng Kuya Buyok. Kung magmaneho siya, nararanasan ni Rachel ni Rosalie. At kung sino man yung mga tumira sa amin. Si Rose. Yan po yung magagandang alaala. At ang isa sa sinasabi niya sa akin, kapag ako'y umaalis, nandiyan pa ako sa Pilipinas, ang sabi lang sa akin ay, magpakabait ka. Basta ako'y umalis. Yun ang isa. At ang isa ho sa pinakamasakit na hindi ko magawa, na hindi ko makalimutan sa sinabi sa akin ni inay, palibhasa siya ay iginapang ako sa hirap sa pagtitinda. Sa pagtitinda doon sa mga sayawan, pagtitinda sa tubigan. Ganon din si tatay, kasama niya sa tubigan. Isa stricto at masakit ko minsan magsalita. At ang isang hindi ko makalimutan na ako'y palayasin niya. Sabi sa akin, hindi kita kailangan dito, umalis ka. Nakiprepare ng lahat ng gamit mo. Nasa isang bag na malaki. Hindi kita kailangan. Magpakabuhay ka. Yan ang sabi niya sa akin. At yan ang dinala ko mula nang ako'y binata. Isang masakit na salita, subalit makabuluhan para sa akin. Nang dahil dyan, kahit ako isa, naging malakas yung loob ko. Pumunta kung saan, magtrabaho sa Maynila, hanggang sa ako ay maglakas ng loob na pumunta ng Taiwan. Nang dahil sa aking mga pinsan, kayo, naging kayo ang naging dahilan kung ba naghila ko sa inyo. Kay Ate Laila, kay Ate Miriam, kayo noon nagpunta ng abroad sa side ni sa Hong Kong. Ito naman sa side ni Chokiko, yung dating si Ate Iba at saka si Ate Merly. Yan yung mga nasa abroad. Kayo yung naging halimbawa ko na bakit kaya nyo, bakit hindi ko kakayanin? Kahit ako iisa,
naglakas ako ng loob. Ako'y nakalis nang dahil kay Ate Merle. Nanghiram ako ng pera sa kanya. Yun ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Kaya ako'y mas malakas din ang loob ko. Naging maganda kahit na masakit para sa akin. Umalis naman kami noon na umalis ako ng bahay na maayos. Dahil nung palis na ako, nakita ko nito galing sa tubigan. Sabi sa akin, "Pasaan ka?" Sabi sa akin. Sinabi ko lang na, inaparayas na ako ni inay. Sabi sa akin, inaparis na ako punta Manila paghahanap ako ng trabaho. Pero may katuwiran. Kasi, ako'y nagatrabaho sa tubigan, nagapawa ako sa pagapas, nagapawa ako sa kung saan-saan, sa pag-ani, paghakot ng palay, at sa gabi lasing pa ako. Yun ang nagiging dahilan kaya ako ay kanya tinaboy. Dahil sa mga ganong pagkakataon, nasabi ko sa sarili ko, tulad nun na Kuya Buyo, may lahi naman tayong negosya pagkakaroon ng negosyo. Pag-asawa ko, nagtayo din ako ng negosyo, pero hindi successful. Subalit nakita ko yung mga pagkakamali. Siguro naranasan din ninyo yan. Ni Ate Merle, ni Kuya Buyok, ni Junjun, ni Maricel. Ako'y sumuko agad. Subalit, kaya ako sumuko nun, at ako naman ay naubusan na rin. Nung time na yon, sabi sa akin ni inay, pinahiram niya ako ng titulo hanggang sa isang yon sa bangko. Pero wala pa rin. Ngayon, yun yung isa sa pinakamasakit na nangyari sa akin. Pero ang pinakamasarap sa buhay na nangyari sa akin at kay nanay ay ang mga bagay na binigay niya sa akin nang ako'y maliit pa, nang hindi dahil sa kanya, wala ako sa mundong ito. Siguro ganun din kayo. Ngayon, nararamdaman ko, gusto kong ibigay lahat sa kanya. Ang problema, andyan na, wala na. Lahat na. Gusto ko nang ibigay. Ano bang gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Nung may sakit siya, nag-aaway din niya kami kuminsan. Hindi ko naman alam ni Rosalie, alam ni Rachel. Dahil nga sa nagiging pisaw siya, o pasaway, naaway niya si Rachel, naaway niya si Rosalie, napagalitan niya, ako naman, kinukontra ko siya. Pero, ganun pa man, yun niya, nagsasabi siya, ay pasensya na, ganito na lang siguro, yung matanda na, nakakaramdam ng masakit. Kasi nga, 21 years na siyang nagdadala ng kanyang sakit. Sakit na kung saan ay pinapaglabanan niya, kasabay ang problema. Pero subalit, nagiging masaya rin naman tayo al final. At kaya sana, ang hiling ko sa inyo, ako, isa ko, no? Isa ko. Pero, noon dati, sabi ko dito, isa na ako, wala ng tatay ko, wala ng nanay ko. Subalit nung nakita ko na, yung bang nandun na si inay, marami namang nag-iintindi, mga kapamilya, marami andun sila, nakakausap ko, dahil nga sa nakikitang naging magandang halimbawa si inay, ay nandun sila lahat. Sabi ko, di pala ako nag-iisa, marami naman pala akong kasama, kapamilya. Kaya sana tayo magkakapamilya. Sana'y buklurin natin yung pamilya natin dahil kapag nga na dumating sa punto na hindi na natin kayang ibigay ang mga bagay na dapat nating ibigay sa isa't isa, ayan na nga ang nagiging problema. Kagaya ko, gusto kong ibigay lahat. Gusto ko iwan na pang mangyari. Wala na. Late na ako. Yun ang isa sa masakit na akin nadarama ngayon. Kaya sabi ko nga, sana tayong magkakapamilya, tayo'y magmahalan,
Kung tayo man ay may mga tampuhan. Nagkaroon naman tayo ng mga tampuhan. Alam ko yun. Alam ko ng mga tampuhan natin. Hindi ko nasasabihin kung ano. Pero yun ay dala din laang ng siyempre, hindi naman tayo mga perpekto. Kaya sana hanggang sa tayo nabubuhay dito sa mundo, tayo ay magmahalan, magkaisa, magtulungan. Huwag tayo mag-iringan. Magmahalan tayo. Magbigayan. Yan ang solusyon niyon. Ang buhay ay maikli na ngayon. Si Inay maswerte, inabot ng kasi 80. Ngayon, ang buhay ay maikli na laang. Kaya ang hiling ko sana, kahit pa paano, iparandam natin ang pagmamahal natin. Ngayong lahat ay mahal ko. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Sana, ganun din kayo sa ating kapamilya. Maraming salamat ha. Ako'y mapasok na, pero hindi ako alis sa Zoom. Maraming salamat sa inyo at sa inyong magandang alaala tungkol kay Inay. Kung siya man ay nagpagsalita ng hindi maganda, ay pagpasensyahan na ninyo. Ganun talaga. Wala tayong perpekto. Walang perpektong tao dito sa mundong ito. Maraming salamat sa inyo, aking mga kapamilya. Salamat po. Maraming salamat kuya sa magandang mensahe para kay Lola. Next po na magsasalita ay yung bagong dating po, si Miss Diana Molto po. Nakamute po kayo. Wala pa rin. Yung speaker ka mo. Sabihin mo din. Pindutin niyo po yung yung mic na may nakalagay na kulay red. Totoo ba? Yung screen. Yeah, okay na. Okay pa. Ano po? May na kasi po yung signal ko. Hello po. Hello. Ayan. Okay po, ma'am. Malinaw po ba? Yes. Okay na po, okay na. Okay na po. Dito po. Ako po nagpapasalamat po na nakasali po ako sa Zoom. Ako po hindi po sa pag-ano sa maikling panahon po nakasama ko po si Lula. Nung ako po pumupunta sa kanya kasi po minsan wala po akong gawa sa bahay, doon po ako pupunta sa kanya para makipagpintuhan. Ngayon po, nag-uusap po kami, lagi niya po akong binibigyan ng pangaral tungkol sa kagaya po ng mga problema ko po. Lagi po niya talaga akong binibigyan ng pangaral sa araw-araw na pagpunta ko sa kanya na hindi po siya nakakalimot. Nasabi sa akin huwag daw ako magbabago at sana mahalin ko po si Papa. Siguro po yung time po nun na binagyan niya po ako ng pangaral, nag-away po kaming dalawa ni Papa. Sabi sa akin po ni Lula, sana mahalin mo ang Papa mo dahil maikli na lang panahon na maglalagyan, hindi natin alam kung hanggang saan na lang po siya. Siguro po sa sama po ng loob, umiwas na rin po ako. Siyempre, nagkasagutan po kami noon ni Papa. Minsan po, pag masama po ang loob po, pumupunta po ako kay Lola, nagtatanong ako. Yun po, bibigyan niya naman po niya ako ng pangaral. Hindi niya po ako hindi niya po ako tinutulak palayo.
kinakausap niya po ako lagi. Sa totoo lang po, kahit nandito na po ako sa Maynila, minsan po tinatawagan ko po si Lola, kinukumusta. Minsan, nagkukwentuhan din po kami. Halos, minsan nga po natutulog na siya. Tinatawagan ko pa. Tuwang-tuwa naman po siya kasi minsan, nakakasama din po namin siya. Sa totoo lang po, galit na galit po siya doon sa anak kong panganay kasi po sa sobrang likot. Yun po. Yun lang po ang masasabi ko. Ang hindi ko lang po talaga makalimutan, yung mga pangaral niya po sa akin. Na halos lahat po, sinabi niya na sa akin tungkol sa may asawa, may mga anak. Yun po. Kaya si Lola po nami-miss ko sobra. Kaya kahit pa paano po. Kasi yung isa ko pong lola ay hindi ko po siya na kasama ng ayos. Kasi po may ano din po kami, may something po noon. Kaya si Lola po na Trinidad, yun po, napalapit po yun sa akin. Sobra po. Yun po. Salamat po. Yan lang po masasabi ko. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong experience with Lolang Edad. Rachel, ano naman ako as host. Mag-share lang ako ng video. Girl, punta ka sa settings. Pasensya na po ngayon lang na nagawa. Punta ka sa settings. Hindi na ako marunong yan. Ano sabi mo kaya? Gawin mo akong host. Punta ka sa settings ng Zoom. Settings na so. Dito mismo sa ano ha. Wait lang ha. Opo. Ay, okay. Saglit lang ako yan. Ayusin ko. Settings ng Zoom, then Oo, tapos hanapin mo yung host. Yung meeting settings ko ya? Opo. Tapos nakita mo yung host, kung sinong host. walang ayan, asan? Host control. Ano agad ko? Ako yung gawin mong host. Maano? Datayaw. Kuya, hindi ko maano. Rachel, ano mo yung phone mo dun sa TV, iharap mo para makita niya kung ano yung pipindutin mo. Ayan ko yan. Makikita yun ni Kuya. Lapit mo. Wait lang. Nakatungsing. Wait lang, malapit. mo yan eh. Ate, naan yung ano? Pasensya na po, medyo technical problem. Hindi ko pa masyado makita, girl. Ate siya yung ano nga yung inano ko kanina? Ayan, Kuya. Punta ka ng set. Yan. Magaling si Gina. Ano yung nakalagay dyan? Host control. Sige pa, Be. Hindi ko makita. Mute. Ano nakalagay dyan? Close topic. Upon. Play, chant, leave, sound. Show me participants. Wait, isa pa. I-close mo pa, girl. I-close mo yan, girl. Hindi ko makita. Ay, ito. Meeting topic. Tingnan mo nga yung meeting topic.
Dito pa talaga kami, sorry na. Okay lang. Ay, wala pala Magsalita dyan, pa girl. ako, ah. Bali pala ako. Pag natapos ang lahat magsalita. Sino? Ikaw? Ako. Ako. Oh, malaki. Ayan, sige. Sige. Sige ba? Sabihin mo kaya. Show my i-up mo nga. Try mo kay Rosie, kuya. Baka kaya. Hindi, ikaw yung control niyan. Oo. Ano mo, girl, yung ano? Wait lang. Yung close mo, be. I-click mo, Rachel, click mo yung ano, meeting, ano yan? Yung taas na taas. Cruise control. I-close mo ba, be? I-ano mo yan, i-ano mo yan. Click mo. Nagka-stressa na ang mga tao. Girl, Yung Balik ka napano ko dito sa yun. setting. Ayun. Dalawa Ay, na ako. 20% battery. Charger. Pasuy ako. Chat, ano pa yan? Hindi ko makita. I-click mo yung racial content na yon, yung ano, yung iyong meeting topic. Na-stress na ako. Okay. Hindi Ano yan, yan? hindi yan, girl. Hindi yan siya. Pero hindi eh. Kasi topic lang siya. I-back mo ulit. Close pa, girl. Close pa. Nga lang. Agoy siya. Girl, dun sa taas may katabing color green, right? Hindi, ano lang yun ang ano, ng Zoom. Ano lang siya? Kasi kung may share ko setting ako ng ng video, galing kay na Tia Lisa, yung video po nila ng kanta. Okay. Ito, punta ka sa settings. Pwede ka daw Ay, punta ka sa mag-share more. script. Punta ka sa more. Oh. Tapos, meeting setting. Ano, Day? Hindi. Si RJ. Ano agad? RJ. Wala akong more setting kasi nasa laptop ako, girl. Okay. Wait lang, wala dito yung laptop ko eh. Punta ka ng Kuya. participant. Yan. Girl. Yan, join. Hindi. Okay na? Pwede i-share mo daw, pwede daw yun. Girl. Hindi ko nga ma-share kasi naka-disabled yung participant screen sharing ko. Ano sabi mo, kuya? Naka-disabled yung participant ko. Punta ka sa setting nga, tabi. Diba, girl, dun sa may pangalan na Zoom, may color green. Nakikita mo yung color Ang green? lumalabas lang dyan, meeting ID, host, Sige yun. code, link. Yun lang Tingnan yung mo yung lumalabas dyan. Tingnan mo ako nandyan ka, ha? May pangalan ka dyan? Yung host ay si Rachel. I-click mo nga yun, be. Na-stress na yung aking wrinkles, ha? Hindi yun mag-move. Hindi siya clickable. Annabelle, help! Annabelle! Call a friend po. Call a friend. May katulong ako magputing-ting. Wait lang, kuya. How to transfer? Ako hindi man makalayo sa saksakan. Nalolobat na. Natamilis malobat natin. Kasi nga naka-zoom. Bridget, saan ka na? Ang baba. Dilyo. Sinundan nila, Kuya Alvin. Hindi na yan. Sana si Anna. Ganito na lang. Mag-relive, mag-resume tayo. Hindi ako pwedeng mag-zoom kasi wala akong account. Kuya, kung yun daw sa
nakalagay na share screen. Meron nga, pero hindi ako makapag-share screen kasi nga naka-disabled participant screen sharing ako. So si host ang kasi hindi kayo magbibigay host. sa akin ng account. Yes. Punta ko pa sa kuya. ano. Wait lang. Ano? Mag-exit daw ako. Sige daw, ikaw na. Sige. Wait lang ha, wait lang kuya. Pasensya na po at nagka-technical problem pa. Ayun po palang nagsalita kanina, si Miss Diana is anak po ni Kuya Raul. Kapatid po ni Kuya Jet. Hindi namin makuha. Girl, saan pa ba? Girl, punta ka sa participants, girl. And participants, try mo nga yan. Tapos, ano nakalagay, girl? Ayan. Kita mo kuya? Oo. Ito na, may post. Yes. Ay, perfect. Ang galing ko talaga. Thank you so much. Thank you, Ruth. Thank you, ha. Si Ruth na ang anak, ano? Yan. Ano, okay na? Ito na. Yan. Nawalan tuloy ang aking solemnity, my goodness. Ganyan talaga. Solemnity. Sige, alam mo pa. Sige. Sige, okay lang. Ay, Eh, yung di wifi. kayo mag-isip. Loko sa'yo. Ay, wala akong ano dyan. Control. Ay, Okay. wait lang. Sige. At time. Wait lang. Next po is ano. Ayan, mag-share screen na po